Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras sa Radyo Pilipinas, 1:07 sa hapon. Kilala ta bala mga bata naton? Bakang pantabalak ang mga pamatanon? Din bala padulo ang ginakabig paglaom sang nasyon. Generation Y ug millennials kung tawgon. Ano pa man ang tawag sa ila, sila ang aton kabataan, ang palaabuton sang nasyon. Aton sila kilalahon, aton hibaluon. Kuhaan sang inspirasyon. Hisayron ang ila aspirasyon. Diri sa Youth Connect. Youth Connect. Isa ka oras nga programa sa sining nga estasyon, Radyo Pilipinas Iloilo. Youth Connect. Mayong hapon Pilipinas, mayong hapon Western Visayas. Siyudad kag probinsya sang Iloilo kag kutob sa malabutan sang amon pagserbisyo. Dinggaman nga bahin sang kalibutan naghatag kami sang katawran mayong hapon, good afternoon sa inyong tanan. Mabiyan welcome sa isa naman edisyon sang pagpangalagad sang programa Youth Connect. Adlaw kita karon sa Biyernes, thank God it's Friday. Today is Friday the 13th, Hunyo 13, tuig 2025. Ato masugit ang permiti all over Western Visayas, provinces sa Baclan, Antique, Capiz, Guimaras, kag Iloilo. Sumuman sa atong mga kulturan sa Negros Occidental. Maayad-ayad gid nga adlaw sa inyong tanan. Kinatamya taman sa isa ka mayad-ayad nga adlaw aton nga mga sugit tag permiti gikan sa mga Filipinos living abroad and overseas Filipino workers. Mabiyan kahapon nga adlaw aton nga ginsaulog ang adlaw sang kahilwayan. Pero ang bulan sang Hunyo, bulan sang kadungganan. Sa aton nga pagsaulog sang Pride Month, may gawin natin sila lamang madugay ang mga kandidata para sa mga masunod na SOGFC Ambassador sang Iloilo City. Bantayan kag kilalahon ang ila sini nga mga kandidata sa karon nga tuig nga pagpili ng masunod na SOGFC Ambassador. And speaking of SOGFC Ambassador, liwat naton nga makupod sa atong pagpangalagan SOGFC Ambassador 2023 in Gomer Delia. O ang inyong alaga, JP Hervas, hindi ito na pagpadugayon pa, yari ang mga kandidata para sa search for the next SOGFC Ambassador sa Iloilo City.
Para sa Radyo Pilipinas, 1:11 na sa hapon. Sa hapon, nagpamati mo sa pagpakalagad sa programa Youth Connect. You Connect! Sa na-mention ko na kaina, mga po natin sa itong pagpakalagad, subong iyang hapon, ang SOGSC 2023 Ambassador sang Iloilo City. Welcome back sa pagpakalagad sa programa Youth Connect. Katropang Kin Gomordeliera nga intern man sang una sang Radyo Pilipinas. Sir Kin. Madidoagon nga hapon sa tanan nga tagpalamating sa Radyo Pilipinas Iloilo. No, it's my second time nga mag-guest diri. Last year na-guest man kita diri, kaupod man naton ang contestants ng SOGSC Ambassador 2024. Kag subong nga hapon naman aton kilalahon ang SOGSC Ambassadors 2025. Alright, Katropang Gino, we are celebrating the Pride Month kada bulan sa Hunyo. But for the information sa aton sini nga mga katropa nga first time mabahian ang Pride Month. Ano bala ang Pride Month? Kag ano ang istorya sa likod sa sini nga selebrasyon? So, ang Pride Month, tuigan na nga selebrasyon sa syudad sa Iloilo, no? So, Pride Month is not just for the members of the LGBT community, but pati man sa mga alay, no? Sa mga nagasuporta sa advokasya kag sa ginapakigbato sa mga miyembro ng LGBT community. So, para sa ako, nini ang kahilwayan sa mga miyembro ng LGBT community nga ipakita kung sino sila nga wala sang diskriminasyon, nga wala sang kahadlok, no? Kag baton sila sang komunidad. Ayun, speaking of kahilwayan, kahapon we celebrated Independence Day. Ang adlaw sang kahilwayan, this month we celebrate Pride. Ano importante ang pagsaulog sang kadungganan, kadungan sang kahilwayan? So, for me, no, importante, gid nga ginaselebrate naton ang Pride Month. No? As I mentioned, nga it's time naman nga free bala nga ipakita sang isa ka miyembro sa LGBT community ang iya nga nabatsagan. No? I know nga kadamo sang kaso sang diskriminasyon diri sa syudad sang Iloilo. It's not just man sa miyembro sa LGBT community, no, bisan regardless of your SOGSC, may discrimination, may harassment, kag may violence, no. So ang aton nga pagselebrar sang Pride Month, muini nga padayon kita sa pagpakigbato sang aton nga advokasya nga hindi man siya mabaton did sa gileyon, no, ang mga miyembro sa LGBT community, but amat-amat no nga, for example, there's respect, no, sa aton community, there's inclusivity sa sari nga mga bulutuan, sa sari nga mga lugar diri sa syudad sa Iloilo. Sir Gin, ang aton sini nga celebration will be highlighted more or will be better highlighted, no, kung may ara kita sa mga aktibidad. Maybe no, anong mga activities nga preparar sa inyo sini nga grupo para sa karong tuig? So ang Office of the LGBT Affairs miyara sang nanaisari nga activities, no, ko po dining Iloilo LGBT network sang June 1 formal naton nga ginsuguran or ginbuksan ang celebration sa Pride Month sa SM City Iloilo kung sa diin ginpakilala naton ang aton nga SOGSC Ambassadors 2025 kagin pakita naton ang sari nga koneksyon sa aton nga mga Ilonggo designers diri sa syudad sa Iloilo kag formal man nga ginbuksan ang aton nga volleyball tournament, no, para sa mga miyembro ng LGBT nga pag-ahiwaton sa June 27. And then right after that, syempre ang preliminary interview or ang atong drop the mic challenge ang atong SOGSC Ambassadors na pag-ahiwaton sa June 21 sa Park Inn Radisson Hotel. And at the same time, yaraman kita sa SOGSC Talk, no, sa June 18, no, sa Iloilo Provincial Capital. And then ang courtesy call kag ang pag-attend nila sa flag ceremony sa Monday together with Mayor Jerry Treñas. Kag syempre miyara man kita sa USGAPS, no. Ang USGAPS amo ni siya ang programa ginsugura ni Inday Raisa Treñas na pagpatahom, no, sa mga Ilonggo. So ang gin-offer naton sa USGAPS miyara kita free massage, free haircut, free manicure kag pedicure, no. So kalabanan ni sila sa mga panggunting, atong hairdresser, ang nagapangmasahe is miyembro sa LGBT community, no. So inisyatibo ni Inday Raisa Treñas nga atagan sila sang livelihood para mabuligan man sila. And then sa June 27 amo ni siya aton nga volleyball tournament, kaupod man miyara man kita sang SOGSC Talk, no, para sa deaf, no, sa SPED ISEC, para sa mga PWD.
And ang aton nga highlight gid is sa June 28 ang aton nga Pride March, no, ang tuiga naton nga selebrasyon, no, ang Pride March dira sa may SM City Iloilo, palibot sa may Plazuela, pabalik sa may SM City Iloilo. And then after that, ang aton nga SOGI SC Ambassador 2025 pageant night, simultaneously sa aton nga drug competition. So miyara kita drug competition, and open gid ini siya, no, sa mga luyag nga magpasakop, open gid ini siya sa diin man nga bahin sang syudad kag probinsya sang Iloilo. Kung namin mo tian nga kadamo sa aktibidad ang in-prepare ko nga tuig. And what's more interesting kiti, this is not exclusive kumbaga sa inyong community. You do it also for a cause, no, para sa mga kultura naton ng mga special needs kag sa iban pa na sektor. Yes, idugang ko lang gali, no, sa June 29 miyara pakita sang Pride Run and movie night man sa Sunday night diraban sa SM City Iloilo. Sa kadamo sang inyong aktibidad katropang kin, paano bala makapakigbahin ang mga LGBTQIA community members sa inyong mga aktibidad? So open gid ang aton nga activities for Pride Month, no, sa tanan nga mga miyembro sa LGBTQI+ community sa probinsya kag syudad sa Iloilo. Pwede gid kamo maka-join because it is for free, wala ini sang registration, no, kag check lang ninyo ang updates sa Office of the LGBT Affairs kung ano ang aton nga activities kag magkadto lang sila kag magtambong. May mga tao man nga nagaupod sa inyo alyansa, though they don't identify themselves as member of the LGBTQIA. Ano bala ang mahimo obrahon sa mga Ilonggo outside of your community para masuportahan ang aton nga pride? Yes, no, miyara kita sa nga alay kung sa diin hindi man sila yung miyembro sa LGBT community, but nagasuporta sila sa amon, nagasuporta sila sa advokasya, no, sa LGBTQI+ community. So they can participate gid, they can join sa aton nga Pride March kung gusto nila. Kagati again ang Pride March, no, it is not just for the LGBTQI+ community but pati man sa tanan nga nagasuporta, nagaulikid, no, sa mga miyembro sa LGBT community. Katropang kin, you were hailed as the ambassadors in 2023. Ano bala ang padayon mo ginaubra to uplift the status of the LGBTQIA+ community diri sa Iloilo City? Yes, no, so nagapadayon kita, mayara kita sa nga SOGI Talk, no, sa mga kabarangayan. Kaupod si SOGI SC Ambassador 2024 Denver Tahan Langit, mas pasang karon pagid naton ang ihibalo sa mga tao sa SOGI SC, no, kaya ang SOGI SC hindi lang gina siya para sa miyembro sa LGBTQI+ community, tanan kita may SOGI, no, so importante gid nga mahibaluan nila ang ilang sexual orientation, gender identity and expression, no, para mahagan-hagan ang diskriminasyon, ang violence kag harassment, no, sa aton nga palibot. The city government is always supportive sa mga aktibidad sa LGBTQIA+ community. May we know, there is sa Iloilo City, how safe ang aton sini nga mga LGBTQIA+? Ang mahambal ko lang, no, kay diri sa Iloilo City, kita lang sa Bugos nga pungsod ang mayara sa Office of the LGBT Affairs, no, so ano man nga mga concerns sa aton nga mga Ilonggo, last time gani may nakita kita, no, nga nagpost nga gin-discriminate ang isa ka miyembro sa LGBT community even though nga wala sang may ginobra. So ginmention ang opisina sa LGBT Affairs, no, wala gid na naton ginapalampas ang mga muna nga mga situation, ginatagad gilayon sang action, no, sang opisina sa LGBTQI+ Affairs. Kag we will work hand in hand, no, agud nga ti malesen pagid ang diskriminasyon diri sa syudad sa Iloilo, kay liag naton nga ang syudad sa Iloilo safe space para sa tanan. And ano pa ang dapat naton nga obrahon on a simple way of showing support? Paano bala o kung ano ang dapat obrahon sa mga Ilonggo to ensure safe space for all, katropang kin? Yeah, so I think nga importante gid nga nakahibalo sila sa aton nga SOGI. That's why nga padayon na aton nga SOGI awareness kay sa mismo lang na bala nga mga pronouns, no, sa pagtawag naton sang miss kag sir, miya balan is they identify themselves as transgender, pero kung magsulod sila sa isa ka mall, ginatawag sila sang bisang, for example lang sa aton nga mga security guard, ginatawag sila nga sir, no, so do kalain man ang nakapang babae sila nga outfit, tapos tawagon sila naton nga sir, kag gina-identify nila yang ila kaugalingon nga transgender. So we should respect that, no. Makita man nila naton nga muna sa gihapon naton padayon nga ginapakigbato kay ti kadamo pa na sa muna nga cases, no, mayara kis ang ginatawag sang sir, mayara si isang ginatawag nila sang ma'am, even though nga ti ilaya gina-identify nila yang ilang self nga hindi sila be nga trans sila, no. So dapat
nakaibalo ang mga Ilonggo no sa aton nga pronouns, mas nakaibalo pagit sila nga tani respect na lang naton kag i-accept no ang mga muni nga sitwasyon sa aton nga syudad. On the reality, no, may mga tao nga natahak man kung kung nag-respeto man kung but are afraid or in doubt kumbaga no, kung ano ba ang dapat or nagakaangay nga i-associate nga pronoun no, para mangin safe no, ano ang dapat ubrahon sila katropang. If hindi kita sure sa ilang pronoun, for example, if we're not sure kung Mr. or Miss, we can use mix, like MX. No, so we have that pwede na nato na siya gamiton, for example be mixed skin, mixed gomer no, kung hindi ka sure kung ano ang preferred nga tawagon sa iya, Mr. or Miss. Ayun. So and I assume no, aware naman ang aton nga mga kauturan from the LGBTQI plus community no, sang sini kay basi bala may magtawag man nga mix pero siya mismo hindi man aware nga that's the safest kumbaga or the neutral nga pronoun para sa tanan. Okay, so importante gid no nga open communication, mangkoton gid naton kung anong preferred mga pronouns no, para at least malikawan naton muna ang discrimination no kag misinterpretation. But so far is to employment opportunities, sa mga academic opportunities, and even sa iban pa nga mga oportunidad sa aton sining sosyedad, wala man so far sang diskriminasyon pa kamo nga na baton or na-experience by reason of being a member of the community. Actually, isang college kami, there is, no, hindi ko lang pag-mention ang institution. We are glad man nga may mga iba nga institution diri sa Sudad sa Iloilo nga nabato nila ang nga nabato nila ang mga trans naton nga magsulod sa isa ka institution with their preferred uniforms, no. Actually, isang college kuya, may mga kaupdanan ako nga mga kilala man nga wala like for example, palagi nahilabot gid no nga dapat ko daw mapalipot gid sa buhok, dapat mapangbabae gid. I mean kung mapanglalaki nga kung gay ka, dapat lalaki gid mo uniform. Kung babae ka, dapat kuno babae gid mo uniform. So gusto naton no tani amat-amaton naton nga i-challenge naton in different institution dito sa Sudad sa Iloilo to amend the student handbook and let people of diverse SOGSC enter the institution with their preferred uniforms, because after all, the academic performance is not defined by their SOGSC. Ayun. So kabay no, ma-consider sa mga policy makers nato, not only in our government but also in the academic side or the academe, parang mas mangin embracing o mas welcoming aton si tanan ng mga institusyon regardless of the area of the space nga ginatindugan sa aton nga mga miyembro sa LGBTQIA+ community. Safe na safe sila, hindi lamang para silang ulingon kundi para sa bilog nga sosyedad. Katropang kin na mention mo kaina ang search for the next SOGSC ambassador. Can you give us a brief rationale ano ang lauman naton sa sining tuig nga edisyon sa search? So this is actually the third time maginapatigayon nato ng SOGSC ambassador. So again, ang SOGSC no, ginapadayon kita nga naga-educate sa mga Ilonggo no about sa SOGI. That's why nga ang aton nga mga contestants sang SOGSC Ambassador 2025 mapaidalo man ni sila sa SOGSC para man nga at least makahatag sang awareness sa mga tao about SOGI, kag kung sino man ang magadaog siya ni maging ambassador nato no, agud nga padayon ang programa angot sa SOGI no. Let's talk about the process. Ano ba ang proseso sa pagpili sang masunod nga SOGSC ambassador? So actually nag-post kita sa Office of the LGBT Affairs no nga in celebration sa aton nga Pride Month, magapatigayon kita sa SOGSC wherein gin-open ni naton kay collaborate na kita sa Iloilo Province. So this time, we are nakita representatives from the Iloilo Province. So both Iloilo City and Iloilo Province na ini siya. No, so nag-post kita sa Facebook na open for screening, and then nagpatigayon kita sa screening with our panelists. No, so amo na dayon ang pagpili sa aton nga 10 contestants of SOGSC Ambassador 2025. But for the info, katropang pulo lang gid man ang nag-intra or ginsala na ini para mangin pulo lang. Ginsala man ini siya no, kung gin-check man ina naton
kung qualified based sa ilang profiles no based man sa ilang advocacy. But as to the categories ng kompetisyon, ano ning mga pag-aagya nila katropang? So may kita sang drop the mic challenge no nga which is ang aton nga preliminary interview, and then tapos naman ang aton nga photo shoot kag video shoot. So abangan lang nila ang introduction videos sa aton nga contestants agud nga mas kilalahon pagid sila nato ng ilang advokasya kung ano ba lang ilang ginapakigbato. And then sa coronation sa June 28, syempre may kita sang production number, pakilala nila ilang kaugalingon, may kita sang free speech, and then ang ilang pride attire no nga nag-represent man sang ilang self no, and then may kita sa final Q&A. So muna siya ang process sa aton nga pagpili sa masunod nga SOGSC ambassador. Hindi gali basta-basta ang proseso sa pagpili kung sino ang nagakaangay nga hinaglan bilang next SOG ambassador. By the way, anong title sa mga tuig iti sa nagliga diya SOG ambassador o SOGSC ambassador of Iloilo City kiti may province sa Cebu. Same sa gihapon pala pangalan. SOGSC ambassador of Iloilo. Ayun. 2025. So sa aton sini nga mga kulturan, no, if you are free and interested to watch and support sa aton sini nga mga kauturan nga nagduso sa SOGSC mag-upod sa coronation night sa SOGSC ambassador sa Hunyo 28, that's the last Saturday sa karon nga tuig. Ang katropang kin ano bala ang mangin obligasyon sa aton sini nga mga ambassador the moment they were selected bilang tagdaog sa sining kompetisyon. So we are planning no nga kung sino man ang magdaog sa bunga tuig will work hand in hand with the Office of the LGBT Affairs kung mahimo pa di sila makapasa sa ilang program proposal para at least ma-check naton kung ano ba lang pwedeng mabulig sa opisina gud nga matigayon ng ilang advokasya kag ang ilang mga programa. Katropang kino just by looking sa inyo sining nga mga gimpresent nga mga photos, talo pang doon nga halos na sila may bit-bit nga borado. May ma-associate bala kita sa sining nga borado. So ang theme this year is actually kita kindness in the air. So that's why nga mo na siya aton nga creative symbol kite no. So amo na siya naisipan namon nga para sa photo shoot nila. Ayun. So they can fly high no kung member ka sa LGBT community, free ka, you have the freedom no nga ipakita kung sino ka man. Ayun, mga abyan ha, nakita na naton ang glimpse ng mga contestant para sa next SOGSC ambassador. I stand corrected kina, I'm using the term kandidata without asking kung ano bala ang preferred nila nga pronoun. So just by lecturing us man sa sining hapon no, ang kaimportansya sa pagtumod sa ila sining gender identity will use the term contestant. So sa aton sining nga mauturan, again, ang mga contestant for the next SOGSC ambassador kag sa aton nga pagbalik kilalahon naton kag isa-isang pamatian ng ila sining nga tingog bilang masunod nga mga SOGSC ambassador. This is a public service announcement. Sa nararanasan nating matinding init ng panahon, maging ligtas at iwasan ang heat exhaustion at heat stroke. Regular na uminom ng tubig. Magsuot ng light-colored, presko at maluluwag na damit. Siguruhing may sapat na ventilasyon ang inyong mga tahanan. Maligo para mapreskuhan ang katawan. Basahin na malamig na tubig ang balat kapag nagsimulang makaramdam ng pagkahilo o pag-init ng katawan. Kung maaari, huwag lumabas sa mga oras ng pinakamainit na sikat ng araw, partikular sa pagitan ng alas 11 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Kung lalabas naman, ay magdala ng payong, pamaypay o minifan, face towel at huwag kalimutan ang inuming tubig. Kapag nakaramdam ng pagkahapo, matinding pagkahilo, panghihina o may kakilalang nawalan ng malay dahil sa init ng panahon, agad na magtungo at humingi ng tulong sa pinakamalapit na health facility sa inyong lugar. This is a public service announcement. Public service announcement From PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. For 53 years, the people suffered. From heartless communist terrorists. Who killed thousands and are killing thousands more? They destroyed families, our youth, and their dreams. There should be accountability for human rights abuses and ISL violations. Our people have had enough of this senseless violence. Thousands have already surrendered. For genuine peace and development. Together, victory will be ours.
This is a public service announcement. Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. This is a public service announcement. Public service announcement From PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. Banta sa kalusugan na dala ng COVID-19 ay seryosong binabantayan, pero huwag kalimutan ang ibang sakit na sanhi ng baha at pag-ulan. Dengue. Dahil sa pag-ulan, maraming mga areas na umiipon yung water. Leptospirosis dito sa Pilipinas, very common sa atin ang pagbaha. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Sa ganitong paraan, siguradong sakit ay maiiwasan. Hanapin natin yung mga breeding ground where insect repellent, baon tayo ng botan, or hintayin natin mawala yung baha. Ngayon, mas nagugugas yung mga tao, mas better yung hygiene. Tayo ang simula. Sa pagiging malinis at maingat, ating malalabanan mga sakit na hatid ng pabago-bagong pihit ng panahon. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas. Lola, ano po nangyari nang malaman ni Tibo na nangingitlog ng ginto ang kanyang gansa araw-araw? Nang malaman ni Tibo na nangingitlog ng ginto ang kanyang gansa, tinangka niya na kunin na kaagad ang lahat ng ginto na iiitlog pa ng gansa. Eh di namatay po ang gansa, Lola? Tama. Eh di wala na pong gansa na magbibigay sa kanya ng gintong itlog araw-araw. Yan ang aral natin na nakuha sa gansa na nagbibigay ng gintong itlog. Ang ating kalikasan ay tulad ng gansa na nagbibigay ng gintong itlog. Magpapatuloy ang ating pakinabang sa mga gubat, mangroves, coral reef, dagat at sa kalikasan kung ang mga ito'y aalagaan at pagyayamanin, hindi sisirain. Paalaala mula sa Integrated Environmental Management for Sustainable Development Program, DENR, at ng palatuntunan ito. Sa Radyo Pilipinas, 1:34 na sa hapon. Sige po nagpapamati kamo sa pagpakalagad sa programa Youth Connect. Youth Connect! Radyo Pilipinas! Radyo Publiko! Radyo Pilipinas! Sa nasilinggo na kaila, mga po natin sa atong pagpangalagad subong nga hapon ang atong mga bisita ng mga contestant for the next SOGI Ambassador or SOGI SE Ambassador of Iloilo. Kagaw po natin ang 8 sa pulo na nga contestants karon iya nga tuig. Una kita kagkilalahon si contestant number 1. Salamat, sir. Mayong hapon, gali isa tanan naton nga tagpalamati. Ako gali si June Michael Togado, kag nagikan ako sa distrito sang Arevalo. Kag isa man ako ka manudlo sa Finmay University of Iloilo. Isa ako ka gay man nga express sang iya ako galingon as androgynous person. And ang akong nga advokasya gid is ang pag-promote sang reading literacy diri sa urban poor areas naton sa Iloilo City through Trolley Classroom. So may ara ko sang organization nga gin-found back in 2019. So isa ako sa mga co-founders adto. And as well, isa ako ka representante sang aton nga mga manudlo nga kung sa diin kailangan nating maging inclusive kag responsive sa aton nga mga classrooms, especially that ang mga kabataan ga spend gid more time sa eskwelahan compared sa ilang mga panimalay, no? So if we really believe that our children is the hope of the future, therefore we must be the light in today in order for them to build that future that we want. So para sa kabataan, pag-asa ng bayan, tuloy ang laban. Ayun, si Promexa JM, no, ang aton sining contestant number 1. Teacher by profession, kada gadusugid sang kwalidad o quality education. Next we have. Hello everyone, good afternoon. I am Stacy Alexis Santiago, 25, all the way from the home of the champions, District of La Paz.
So I am an advocate of HIV and AIDS since 2017. I really want to continue this advocacy because I want to help people who are living with HIV to end the public stigma here in our community. I believe that the people living with HIV will not die because of the virus, but they will die because of the public stigma. So I want to educate everyone to always spread the love, disseminate education, not the virus. I also want to be the voice of those young LGBT members to be heard or not heard here in our community. I would like to say thank you to the Office of the LGBT Affairs in Iloilo for having this kind of pageant because this is one way on how we could educate everyone to be more knowledgeable enough to what really SOGIE is. In that case, we can eradicate and eliminate the discrimination and criticism here in our community. Grabe, no? Powerful statement from another contestant of SOGI FC Ambassador. This time, ang iyang advocacy naman is to eliminate or stop the stigma, particularly on HIV and AIDS. Next, we have another contestant. So, hello, mayong hapon sa tanan nga tumalanaw diri sa Radyo Pilipinas. Ako gali si Doña Chantal Verganza Suplico, 20 years of age. Halin ako sa Barangay Tanza Esperanza and nagrepresent ako sa City Proper District Cluster 2. So, ang akong advocate, ginatawag natin nga margins to mainstreams where I advocate for LGBT inclusive employment programs. Kung sa diin nga strengthen natin bala ang mga empleyado diri sa syudad sa Iloilo nga hindi makaranas diskriminasyon sa kung ano man nga sudlan nila nga obra diri sa aton kag kung ano profesyon nga may ara sila. Kumbaga batunon kita nga wala kita ginadudahan nga kung sino kag ano kita kasi tao kay tungod tanan kita nga equal man may eskwelahan man kita kag pakigbato naton kung ano kita nga mga LGBT community plus members kung diin nga kinahanglan batunon gid kita nga kung sino kag kung ano gid kita klase tao. Madamo gid nga salamat. Kanami matian kay kadamo sa nga diverse katama no ang mga advocacy nga ginatusok sa aton sining mga contestant karon nga from education to health to employment. Next we have. Hi, good afternoon. My name is Joanna Marie Antistal. I'm 23. I'm from Christmas capital of Western Visayas, municipality of Batatan, and I'm representing 3rd District Province of Iloilo. So I just graduated last June 11 at Iloilo Science and Technology University, taking Bachelor of Science in Hospitality Management, major in cruise services. And I am an advocate of youth and LGBT empowerment through education because I do believe that the youth are not just the future, but they are the force that transform our hope into reality. And I have also a project, which is the Pagbasa program that could help those children that is out of school youth. And also I am one of the member of the youth organization in my municipality, Papatan. Wow, kanami matian that another active youth member sa isa ka komunidad o kaga organisasyon sa Putota ng aton nga kaupod no dugang sa mga previous guests naton diri sa Youth Connect and also pushing towards quality education. Another candidate naton or contestants na directed sa siniiyang search. Mayong hapon, Radyo Pilipinas. Ako gali si Jeffrey Agnes, 27 years old and bugal nga nag-representar sa distrito sang Haro. So I am actually a teacher by profession, but I'm not practicing my profession because I'm currently working in the BPO industry. But it doesn't mean that learning is only happen in four corners of the classroom. So we can be an educator to whatever field that we have. So my advocacy, same with the advocacy of Stacy, HIV awareness, and SOGI education. So basically, the reason why I choose this advocacy because, as we heard, I am an advocate of HIV awareness before, but since that, as we have heard on the current news, that the HIV cases here in the Philippines increased to 500%, it's kind of like alarming. So we need to make sure that we have some programs and steps on how to prevent this by using this platform
as a Soji ambassador. So we wanted to make sure that we spread the love, not the stigma, to the people here in Iloilo. Because I believe that Iloilo is a safe place for everyone, and we should not be discriminated despite of what we have, for example. So even if you are having this virus, it's not your life sentence, but it's just we can live with it as long as we have the knowledge and education how to prevent it. So amoy nang akong nga advocacy nga dapat gid nga if I'm given a chance to win the title, then I will be able to share it with our fellow Ilonggos. And we hope that through your voice, no, mahatagan naton tuldok ukon na katapusan ang ning problema sa nagasaka karon nga kaso sang HIV and AIDS. Thank you. And next we have Yes, good afternoon, good now. My name is Jalani Shekadato Imam. I represent District of Mandurriao. Currently, I'm working as a CSR at Curlin Global Solution, and also I am one of the members of the organization in our company, which is we promote the safe space for all the employees in our company. And also my advocacy is to amplify the voice of those voiceless in our community. Also, I want to take this opportunity to give an advice to everyone nga gapamatigid subong no nga always have your unwavering faith on your dreams or on what you believed in, because that belief will not define your future but it will become your reality. ayun kabay sa imo nga mensahe, no, madamo gid ang magpadayon nga panindugan kag magpadayon sa ila sining nga handom. Thank you. And lastly, we have Good afternoon, everyone. I am Pascal Espinosa, representing the district of City Proper. I am a fashion design student at Iloilo Science and Technology University, and I'm also a freelance wardrobe stylist. And I advocate for the youth as I was elected as the City Proper District's youth president. So I believe that we should really invest in them because they are the people of tomorrow. They are the people who are next in line. And I believe that that's where we are going. So if we can be able to pour so much effort and love for the youth, of course, I know that we will get so much more. Thank you so much, Kid, sa imo sini iyang mensahe kag ginaduso nga advokasya Paski. There you have it, mga biyan, ang aton sini nga mga contestants for the next SOGFC Ambassador. Sir Quintal Pangdo, no, nga ang aton sini nga mga contestants karong nga tuig naghalin sa nunay tuway iyang sektor kag hindi lang basta-basta titulo ang ila sini iya nga ginalagas, no, kundi ang oportunidad nga magdalaman sang pagbago sa aton nga komunidad. Yes, sir. No. Yes, katropa JP, gani gina-invite ginaton ang tanan no nga mag-participate or kon magsuporta sa aton nga activities para sa Pride Month nga pagahiwaton sa June 28 no sa SM City Iloilo South Point. Free lang ini siya naton nga event, and we would like also to announce kami kita special guest no from Manila, drag queens from Manila nga magaupod sa aton nga drag competition sa June 28. Ayun, so again, sa aton sinimauturan, this will be held on the June 28 na adlaw sang Sabado, katapusan nga Sabado sang bulan sang Hunyo. Kabay, no, madamo gid ang mag-upod. Nabatian nyo na ang ila sining nga pahapyaw, kumbaga sa lauman sa ila sining pagpungko bilang next SOGFC Ambassador, and with your support, mangin madinalagon gid sila tag sa ginaluso nga mga advokasya kanami kay they use all their backgrounds, no, para mag-bulig kag mapa-amplify gid ang tingog sang LGBTQIA+ community kag magdalaman sang tag sa kapagbago. Kag hindi lang limited sa edukasyon ang ila sining luyag nga mabag-o, no, na mention kay ina ang parte sa nagataas nga kaso sa HIV/AIDS, ang aton sining nga problema sa employment hindi lang din sa Iloilo kundi sa iban pa nga mga lugar sa Pilipinas. Kag syempre, no, ang kaimportansya sang kalidad ng edukasyon para sa aton nga mga kabataan.
Yes, no. Thank you, good Sir JP, for inviting us, no, diri sa Radio Pilipinas, Iloilo. Alright, there you have it mga biyan ang aton nga mga bisita sa karon iyang tuig nga pagsaulog sa Pride Month diri sa syudad sa Iloilo. Again, hindi lang isa ka adlaw ang Pride, kundi isa gid ka bulan kag kabay no ang aton sining pagsuporta sa ila sining kausa ubrahon naton. Hindi lang subong nga bulan sa Hunyo, kundi sa bilog nga tuig. Oras sa Radyo Pilipinas, 1:47 sa hapon. Wala kita sa oras kinabilin sa atong pagpangalagad. Diri na gilamang kuto matong edisyon subong adlaw sa Biyernes, Hunyo 13, tuig 2025. Sa lagi lamang sa akong mga katuwang technical, Engineer Roy Louie Kaypang sa studio, kag Mr. Rochel Jones Otahero sa transmitter. Ako naman ang inyo ng inalagad, katropa nyo sa kanginan, JP Harbas. Maraming salamat sa inyong pagpamati. Maayong hapon, Pilipinas. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kinilala ng pag-international at prestigyosong Asia-Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa